It so happened na nung papunta kami doon sa barangay, somewhere in Misamis Oriental, yung isang team ko talagang sinadya kong pinababa para pakiramdaman yung status doon sa barangay. Then the other team, naiwan doon sa paanan ng tulay, naka-cover sila so that pagbalik nung isang team na nandun sa barangay, akala nila isang team lang, hindi nila nakita yung another team na nandun na naka-covered sa tabilang tulay. So, ang nangyari, noong nag-withdraw na yung isang team na nasa barangay, akala siguro ng mga tao doon sa barangay, wala nang ibang kasama, yung 7, paglampas nila doon sa tulay, nung team ko, may sumunod na grupo, armed groups coming from the barangay. Meaning, hinahabol nila yung first team na galing sa barangay. Pero hindi nyo makikita yung barangay from your location. Overlooking, kasi we're on the high ground. Overlooking namin yung barangay. So, nabibilang namin yung mga sumusunod na kalaban doon sa mga naunang team na nag-withdraw. Ano yung laban nyo noon? Sino yung kinukontra? NPA, New People's Army. During that time, doon sa Misamis Oriental, doon sa barangay na yon. I forgot the barangay na, pero nasa baba ng bundok yun eh. So, what happened is, nung nakadaan na yung team ko na nag-withdraw, parang barangay, andyan na yung susunod na another group coming from the barangay. So, nung nakatapat na yung grupo na humahabol doon sa team namin, then I commanded fire, then that will be the time na nagkaputukan na. The encounter last almost a second or a minutes, mga 10 to 15 minutes. Kasi abrupt yung pagdaan nila eh. So pagdaan nila, when I say fire, tatatatatatatatat, then the other 3, I think, goes down the slope kasi mataas kami. But the other 3, pin down. Nakuha namin yung 3 baril ang recover namin at saka 3 body count. Yung naiwan doon sa encounter site na kung saan kami nag-ambush. Gaano kalayo yun, sir? From the barangay, mula sa more or less more than half kilometer. So yung kalaban, sir, pinadikit nyo hanggang... Nakadikit talaga. Dahil we are on the foot of the bridge eh. Kung baga ito, a matter of maybe mga 5 meters. Naglalakad sila sa ibabaw. Yung grupo ko, kasi mayroong pwedeng pagtaguan doon sa tabilang tulay, nandun lang. Ngayon, nung talagang nakakuha na sila, nakapasok na, I shout, fire. It so happen na pag-fire ko, another, I think, 2 or 3 of the NPAs, jump. So, yung unang burst lang ng fire, yun ang tanamaan. Bali, nakatatlo kami doon. Walang return fire yun? Wala silang return fire na. Puro takbo na kasi naunahan namin sila eh. Parang kumbaga abrupt ba yung talagang nabigla sila. Kasi ang hinahabol nila, ang nasa isip nila, yung naglalakad pa rin na hinahabol nila na one team na pinauna ko, huwag kayong tumigil dito sa pwesto ko. Basta maglakad lang kayo dire-diretso. Bahala na kami dito kung may hahabol. Ay, may humabol nga. Pero alam nila na may naghahabol sa inyo? Sa radyo o kuwan. Naghahabol sa kanila, yung pinasupport. Wala. Bali, ako lang ang nakaanon. Yung team lang namin, ang grupo lang namin ang nakakaalam noon. Basta, bago sila pumunta doon, yun lang ang ginawa kong senaryo. Magpapakita kayo doon, pero be alert. Kunyari, magmimirinda lang kayo. Bakit mo ginawa yung gano'n? Because we are already almost a month na, di ba, in Rangers, dapat during these missions, magkakaroon ng encounter. Almost a month na kami, wala pang enkwentro. So what I did is, I violated the SOP. That is violation. However, effective. Kasi kami ang naka-enkwentro, kami pa ang naka-recover ng mga armaments nila. Kasi kung hindi ko ginawa yon, yung pupunta ka lang doon sa barangay na titingin-tingin, walang mangyayari. So, nasa isip ko, okay, ganito basta ang gagawin nyo lang, one team goes down to the barangay, bumili kung sigarilyo, magmirinda ko. After that, pull out. Ganun lang. Akala siguro nung mga nandoon, walang ibang naka-preposition na doon, na another team, ayun, dire-diretso. After a while, nakita ko nga may sumusunod. Ito na ako. Diretso, yung team ko. Huwag kayong titigil dito sa pwesto namin. Basta diretso lang kayo maglakad.
may sumunod na. Yun na yung tinira namin. Yung pagdating doon sa cover area namin, pag kuman ko ng fire, tat. So, pinalapit niyo talaga. Pinalapit talaga. Yung meter, 5 meters siguro eh, kasi parang high ground yun eh. Walang ibang ground na tadaanan, kundi tuktok ng ano lang, yung parang ridge of the mountain. Tapos nandito lang kami sa konting side. Pero overlooking mo sila. Ayun. When I shouted, nung nandun na yung kwan nga, pag fire ko nga, talon agad yung tatlo, putak ako ka. Eh, hindi mo na mahahabol kasi malalim doon sa kabila. Buti yung mga kasamaan mo. Ay, yung, Control mo sila na baka puputok sila. hindi, talagang pumutok sila, kaya nga may tatlo kaming na ano eh. Hindi pa na ano sir ba? Hindi pa napalapit kasi excited na masyado. Hindi, kasi ang discipline ko nan, ang discipline ng ranger comes from the team leader. Kung ano yung sasabihin ng team leader, hanggang doon lang. Special test mission yun eh. Kung ano yung command ko, hanggang doon sa pag sinabi kong ceasefire, tigil agad yan. Pag sinabi kong cover fire, talagang hahabulin nila yung na may nagko-cover. So, since na may casualty na unang burst of fire namin, doon ako nag-concentrate. Pabayaan nyo na yan. At least mayroon na tayong casualty, mayroon tayong recover. Talagang pick target ko dyan. Pick target talaga na parang pinaupo nga na dumaan nga lang na kuwan. Pero ang laking pasalamat ko doon, yung bumunta ng barangay. Kasi naisip ko rin kako, kung pupunta tayo lahat dyan, walang mangyayari. No. So, hatiin natin. Nag-volunteer yung another team leader na, sige sir, kami lang bababa doon. Then after that, huwag kayong magtatagal kako, basta kunyari lang na napainom kayo, nauhaw. After that, mga 5 minutes na withdraw, dito na. At least malalaman na agad yan. Yun ang nangyayari. Very, yun. Effective sila. Effective. Yung pagkaputukan na sir, nung walang resistance naman talaga ang kalaban. Wala, hindi nakaresistor. Kasi, kumbaga, sila eh, nasyak sila eh. Nabigla. Assault agad. Assault na agad. Pati nga yung lumundag, instead of mag-return, pero wala na, puro diretso na. Kasi, kung ano naman yan, pababa, hindi mo na, ang daming ano. At saka taga doon sila eh, hindi mo na lang, basta lumundag eh. Hindi mo na, gumagalaw na lang yung mga, kahoy-kahoy, kung saan dumadaan, pero malayo agad. Mabibilis. Ganun sila. Akala sila siguro, doon namin sila naisaan eh. Yung pag-pull out ng one team ko, akala siguro, yun lang ang team na, hindi nila nabilang na may naiwan na another team na nag-aabang. So, yun yung isa sa mga hindi mo rin makalimutan talaga. Yes. Na dinesisyonan mo na. Yes, oo. Actually, pagdating sa enkwentro na ganyan, as a team leader, ikaw talagang mag-analyze kung paano mo lalamangan yung kalaban, anong gagawin mo. So, yun ang naisip ko na tactics doon. During that time, sir, ano katindi ang mga kalaban mo? Ay sus, makapal doon na. Yung Misamis Oriental na yun. Kasi, ang test mission ng Rangers noon, bago ka ibigay dyan, there is a information na talagang positive yung area na pupunta pagbabagsakan sa'yo. Actually, lahat ng mga kwan namin noon, yung mga teams na din-deploy, puro may enkwentro yan. Kasi iba-ibang lugar eh. Ilan kaming members ng 101, almost 100 din kami na personnel na na-deploy sa buong Misamis Oriental noon. Kanya-kanyang ano yun, area. Doon napuntahan ko, medyo okay naman. Kaso, akala siguro nung mga tao rin doon na parang ordinaryong sundalo lang. Talagang yung pagsadya ko na pagbaba nila doon, huwag kayong magpa-snap. Yung parang ano lang ang forma nyo doon, tapos withdraw. Ganun lang ang binigay ko na instruction noon eh. Pero pwede naman sa accomplishment mo, sir. Maganda rin kasi walang naging kaswerte sa inyo. Wala. Awa ng Diyos naman. Kasi kami ang naka-preposition eh. Pero kung actual na sigurado may tatamaan din doon. Kumbaga na ano mo yung na anong tawag dito, term yung nabigla yung kalaban. Surprise. Surprise sila doon sa pagkakaputok namin sa kanila eh. So instead of maglalaban yan, yung hindi pa tinamaan, talagang withdraw na ang nasa isip nila. Hindi na sila kami ang nakalamang eh. Yun ang hindi ko malimutan doon during that time. Sa Mindanao, sir, nung naging ano ka doon, sir, kung may ano ka pa na hindi mo rin talaga na yung makalimutan na
giyera o pinakamahirap na naging giyera mo dun sa tao mo? Ang giyera naman kasi sa Mindanao, nung natapos ko sa Davao City, napunta ako ng Cotabato. Ang Cotabato naman, Is, ang giyera dyan is by wave, hindi yung katulad ng by team, kasi marami ang kalaban dyan. anong kalaban mo? Yung MI, tsaka ML. Malaki ang kaibahan talaga. Oo, malaki ang kaibahan doon sa NPA. Kasi ang NPA, ano lang yan, patak-patak din lang. Pero matitinik din. Parang Ranger tactics din yan eh. So during that time din, sir, halos magkasabay din, malakas ang NPA, malakas din yung Oo, malakas sa Cotabato noon. Doon ako, nung matapos sa 1992 yata. non-company commander ka doon. Yes. Ng Bravo Company. Doon na nasa naman doon sa may North Cotabato. Doon. Ang kalaban naman ngayon doon, yung by wave, yung ML, MI. Ang style pa nila doon, puro ano yun. Yung atake yung kampo mo ng gabi. So, sobrang ang kalaban talaga yun ng ata. Sila. Bilang isang CEO nung time na yun, sir, Ah. nung panahon, paano mo napakondisyon yung mga tao mo? Wala, hindi sila kwan. Basta ang ginagawa lang dyan, actually, mahigpit, walang yung mga arinar, walang ano dyan na, puro red alert ang tao ko dyan noon. Pagdating ng alas 6 ng gabi, alas 6, from 6 in the evening up to the 6 in the morning, ipipreposition ko na yan doon sa buong kampo yan. Body-body. Oo. Ang naiiwan lang doon sa mismong headquarters, yung pinaka-opisina namin sa kampo, yung sa company camp, yung radyoman. Yun lang ang at saka mayroong isang officer din na kung sakaling may mangyari, yun lang nagbabato ng update sa battalion headquarters. Wala pa yung mga noon eh. Puro yung malalaking radyo ang ginagamit noon. Wala pa yung mga maliliit. Wala pa. So, parang dati talaga, sir, kumbaga, hinihintay nyo na lang yung kalaban. Yes. During night time, talagang walang natutulog dyan. Nandun ka, kasi ganun ang style nila eh. Kahit sa kampo kayo. Oo, nasa kampo, aambusin ka talaga. Lulusubing ka nila. Kung mahina-hinang depensa mo, ay talagang kakainin ka nila. May time, sir, na ang kampo nyo is, kumbaga, Nauberan nila na. hindi, binulabog lang. Talagang yung bulabog nila, ganito yun eh. Di, halimbawa, inambos ka nila, inatake ka nila ng gabi. Ang gagawin lang naman yan, puro puro putok yan kahit na walang nakikita. Kung saan yung alam nila, kasi umaga may mga ali-aligid doon, bibilangin kung ilang post yung kampo mo. Yun ang una nilang titirahin, yung mga taong nagpupusto doon. Pagkaputok, hindi naman lalaban ng matagalan yan, mag-withdraw na. Ganon ang laban nila. Pangiinis lang. Oo. Kaya sa unang burst ng putok at nadali ka, malas mo lang. Ganon yon. Kasi hindi rin sila tatagal eh. Pero sanay na kayo doon, sir. Oo. Kaya pagkagat ng alas 6, ginagawa na namin baliktad eh. Ang gabi, yun ang araw namin. Pagdating ng araw, may mga nagpapahinga, may mga nagwagadya naman. Kaya nga, pinilalagay ko, perimeter, buong buong kampo, nakadeploy lahat doon. Maliban doon, sa mga nakadeploy na tao, mayroon pa kaming yung mga pinindot mo na granada, kung ano na, puputok doon sa avenues of approach nila. Possible. Possible approach nila. Para at least mayanig. Kasi kung hindi sila makarinig ng malakas na putok, wala. Tatawanan kanila doon sa pik ng Armalite ng kwan. Pero pag tumunog na yung yung mortar, yan ang isang panakot noon eh. Kahit na hindi mo basta nag-perimeter ka, pang, pong, pong, matatakot yan. Yung mortar. Yung mortar, yung 81, yun ang mga issues sa kumpanya eh. Talagang planting yan, kung i-perimeter mo yan. Bago magdilim, nakasit up na yung mortar namin kung hanggang saan lang yung... Kasi yung mortar, pag na-slide mo ng malayo, ay malayo nga abutin noon. So, susukatin mo yung tatama ka lang doon sa perimeter mo. In case na mayroong attack. Pwede nila pag-posisyon. Yes. Pag ganun na ang narinig ng kalaban, magwi-withdraw yan. Pero pag yung mga putok ng Armalite lang, sus Mario, talagang kumbaga lalanggamin ka nila eh. Hindi nila iintindihin yun. Ganun katatapang yung mga kanyan sa mga kalaban natin sa Mindanao. Matindi dyan.
Ano yung kuwan, sir? Pinakamahirap na area mo, sir? Na, Ang pinakamahirap, yun, yung sa Davao. Kasi NPA, mas mahirap na kalaban ng NPA. Hahanapin mo pa yan sa mga bulubundukin pag nag-ooperate ka. Eh, itong sa Cotabato, by wave yan, kumbaga grupo-grupo rin na ikaw na ang hahanapin nila. pero kung nag-operate naman kayo, kung encounter, ang dami nyo naman. Oo. Ano yan, hindi ka pwedeng company lang dyan. Battalion size pag nag-ooperate kami dyan sa Cotabato kasi marami nga dyan makapal. Pero dito sa NPA area, ano lang yan, bali section, one section. One section is composed of 2 teams, mga 14. Okay na yan. 14-man team plus 1 officer na naglilid sa NPA area. Kasi ang NPA, para rin ranger yan. Puro tago ng tago rin na hindi mo rin makita eh. Pero magtaguan kayo, maghanapan kayo sa bundok. Ganon lang yun. Hindi rin naman talaga sila i-engage kung Hindi engaged ng matagalan yan. Puro snipe lang, dahil ganon. wala lang. Oo. Hindi yan puputok kung hindi sila nakakalamang. Ayan. Ang style ng NPA. Oh. So, laging ano dyan eh, laging lamang, laging talo ang sundalo dyan pag NPA. Nung time na era nyo, sir, is may ano yung pinakasikat na commander na palagi nyo hinahabol-habol mo? Doon sa Davao, si Commander Parago. Doon sa Davao yan. Talagang well-known yan si Parago. At saka si dalawa yan eh. Si Commander Binsar. Anong taon yan, sir? 1991. So, nandyan na sila. Oh. Nung umalis nga ako doon, malakas pa rin eh. Nung pumunta na ako ng PSG. 1993 na yata ako umalis doon. Hanggang sa nasa Malacanang na ako noon, nababalitaan ko pa rin kasi mayroon pang contact doon ako eh. Oh, kumusta dyan ako? Sir, sabi ko ganito, may kasultan naman tayo sa Pakibato, namatay si Lieutenant Abuon. Bakit ano nangyayari? Nakabangga na naman sir si ano eh. Si Parago. Grupo ni Parago. Yun ang kanila. Ang dami na namin namatay na official doon, kasama ko rin. Si Lieutenant Asibar. Lieutenant Abuhon. Bilang isang company commander, sir, ano yung pinaka-accomplishment talaga ng isang company commander, sir, sa mga yung time mo, sir? Ang pinaka-accomplishment mo dyan is pag nagbigay ang batalyon ng isang mission. Halimbawa, Charlie Company ako eh. Ito ang inyong mission. Pupunta kayo sa isang lugar na to at nandito yung tinatawag na pinakalir nila ba, yung pugad-pugad nila. Dapat mapaalis sila dyan. That is another mission. Pag na-accomplish mo yon, you are okay. Ibig sabihin na napaalis mo, talaga hindi sila babalik. Bakit hindi sila babalik? Kasi pag na-occupy namin yung kampo nila, kami rin na ang maglalagay na ako ng tao doon para hindi sila makabalik. Parang detachment na yon. Ganun ang mangyayari doon. Malalaman mo yan. Saan mo malalaman kung nasaan ang kampo nila? Magtanong-tanong ka rin doon sa mga barangay. Kasi doon din ang source mo eh. Lahat ng tungkol sa kalaban, magagather mo rin lahat yan doon sa pinag-uusapan nila sa paligid sa barangay ba. Ganon. Magtanong ka doon. Eh, ang uso noon, sardinas pa lang eh. Ang mga baon-baon namin eh. Tumawag ka na isang tao, abutan mo agad ng sardinas. Kung tuwa na yan, o bago kakausapin mo na ngayon. Ano bang status dito sa inyo? Magulo ba? Sino bang yan? Kung ano yung gusto mong malaman at alam ng tao na makakausap mo, okay ka na. Malalaman mo na lahat. Pero never kang nalagasan. Wala naman so far. Yung sa test mission ko lang, yung ako pa nga muntik na tamaan eh. Yung radyo man ko. Yung sniper naman ang nakadali noon, hindi mismong Paano siya nalagasan? Naglalakad kami, biglang may pumutok. Bang! Sir, sabi niya, tinamaan sa dibdib. Dalawa pala, tapos nung nasa ako, sa 6x naman, yung magdadala ako ng tropa, nung nasa Davao ako. Muntik pa yung driver, nasa tabi ko rin. Kasi dalawa kami sa harap eh. Tinamaan din. Ganun din dito sa balikat. Galing sa kaliwa, buti hindi nga yung driver ang tinamaan eh. Nandito ako. Kung napaganon ako ng kaunti, ako ang tatamaan. Nakasandal ako, yung isa, nakaganon. Dito tinamaan na naman. Pag nagkaroon ka ng ganun insidente, paralyzed lang ko operation mo. Kasi ang attention mo na,
gagamutin mo muna yan. Kung saan yung pinakamalapit, yun muna ang priority na kung doon. Para nakikita ng mga tao muna, kung may nangyari sa kanila, hindi ka pababayaan. Kasi pag pinabayaan mo yan, at nakita ng mga tao, low moral yan. Ganito pala mangyayari sa atin. Eh kung tayo ang nagkaganon, di pababayaan ka na lang hanggang sa mamatay ka na, maubusan ng dugo. So, kung may mga casualty, yun ang mga priority na binibigyan ng atensyon. Kahit na i-cancel mo na yung mission, nandun muna ang atensyon kung may mga pangyayaring ganun. Pero never naman, bihira namang mangyari yung ganun na sitwasyon. Ganun lang. Muntik-muntikan ka na. Muntik-muntikan, wala akong maalala na sa tagal ko for 30 years. I never encounter any critical na kumbaga nasa bingit ng kamatayan ako. Hindi. Maybe, maaari siguro dahil ako very bookish ako kung ano yung application na i-apply dapat sa ground. Nandoon ako. Hindi ako nagbabiolate ng katulad nung kasi kaya nangyayari yung mga ganyan. Halimbawa, pinagpatrol kayo. Instead of going to the patrol, ang mga nangyayari minsan is mas marami yung pakikipag-usap sa barangay, which is violation yon. Pwede kang pumunta ng barangay, saglit lang, pero yung magbabad ka doon na, sabi mo, pag tinawagan ka sa radyo, nandito kami sa ganitong bundok, yung pala, nandun ka sa that is violation. Doon nangyayari yung mga untoward incident na minsan, nakagawan ng baril, minsan napatay, nandun lang. Anong ginagawa niyan dito? Siyempre, palalabasin nila na ibinili lang sa'yo, ganun. Magangatwiran din. Pero I never experienced ng critical na kwan. Maybe dahil in-apply ko rin lahat yung mga natutunan ko at nakaawa ng Diyos naman. So far, naka-retire ako after 30 years. Until now, ito, still kicking. Saan yung last unit mo? Nandito na ako sa Ariscom noon. So, Yes. school ka naman. Schools na. Ibang gear. Ibang gira naman yun. Puro naman yun. Yung knowledge mo sa, yung lahat ng pinag-aralan mo, i-impart mo na sa kanila. Maraming kawan, pag nagkukwento ako dyan, dahil ROTC, pag nagkwento ka sa mga kadete dyan, halimbawa, ganito, nakaganon lahat yung mga kon dyan, Maraming tanong yan. Sir, paano yung ganito? Paano yun? Talagang, siyempre, alam mo yung kinukwento mo, lahat ng tanong nila, masasagot mo yan. Ganon. So, dito na ako nakapag-retire din sa Ariscom. Kasi, from Ranger sa 2nd SRB, napunta ako ng Cotabato sa 35th IB. After 35th IB, tinawag ako sa Malacanang, sa PSG. Nung nagsawa ko ng PSG, dahil after 10 years sa term ko, nagpalipat ako ng Army Reserve Command na. Naging ako yan, CDC Commander ng buong Cavite. Yung pinakamataas na humahawak sa lahat ng reservist. Alam mo yung reservist? Yan yung mga nagsusuporta sa mga active kung may mga mangyari sa, halimbawa dito sa Cavite. Yun ang mga unang tumutulong sa mga active military, mga reservist. Reservist, nagtitrain din yan doon sa Army Reserve Command ng mga 45 days. After that, pwede rin silang magdala ng baril pero kumpleto ang papel. Ganun yon. Kung may sarili silang baril, papapilan yon. Nung nasa field ka pa noon, sir, kung malala mo pa, ano yung araw na masayang araw mo noon nung nasa field ka? May masayang araw ba? Wala akong maalalang masayang araw eh. Ang masayang araw lang yung pag nakumpleto, kasi may mesa rin kami doon sa kumpanya eh. Kompleto yung per sergeant at saka yung 5 opisyal na magsalo-salo. Bihirang mangyari kasi yun kasi sa dami ng lakad eh. Yun lang ang at saka wala yung doon kasi sa dami nga ng iniisip mong kung paano masusupil yung kalaban, nawawala na yung anong tawag yan, yung social, wala. Hindi katulad dito sa medyo NCR areas, pwede yon kasi
Wala, hindi naman gaanong critical ang kon dito. Pero pag doon sa field, wala akong matandaan na nag-socials ako doon. Dito na lang, sir. Sa bundok, anong pinakamasaya? Sa bundok, ang pinakamasaya sa bundok, kung makapag-ulam ka ng manok, tuwan-tuwa na yung mga kwan. Kasi ang bawon namin puro sardinas. Kung ang lakad mo is mga 2 weeks, o 2 weeks ka, yung sardinas at saka skyflex. Yun ang umaga tanghali. Ngayon, kung napatapat ka sa medyo barangay, mag-PPR-PR yung isang tao dyan na makakadali ka ng manok doon. Pero, hindi mo yung kukuhanin, papalitan mo ng... Hindi pala hingi. Oo, hindi, hingi. Papalitan. Tuwan-tuwa rin yung mga barangay folks noon pag yung makakita ng sardinas. Papalitan namin ng sardinas yung manok nila. So, special sa kanila. Oo, special sa kanila sardinas kasi malayo sila sa ano eh. Pag nakakita ng sardinas, para silang ano eh, nakapag-ulam daw ng kung ano na eh. Doon, makakakuha kami doon mga sabaw-sabaw, mga manok. Yung mga pangsawag naman, dami mga kundyan, papaya, kung ano-ano. Ganon lang ang ano, buhay doon. Maliban doon, sir, kung sa bundok naman, kung sa field at sa bundok ka pa, sa operation ka, ano ang pinakamalungkot na araw mo? Ang pinakamalungkot, yung halimbawa, may nangyari sa pamilya, emergency, ganon. Eh, hindi ka naman basta-basta makakaano dyan. Eh, mabuti kung noon, mayroon na tayong cellphone. Eh, wala pa. No. Eh, yun, wala pang cellphone noon. Magsusulatan kayo. Oh, eh, yung sulat, bago mo mababasa yan, bago mo makakuan, eh, tapos na lahat siguro ang mga pangyayari. Ganon. Basta ang, halimbawa, yung, hindi mo ma-enjoy, walang kwan doon. Kasi ang nasa isip mo doon, kung paano ka makakauwi ng probinsya mo na buhay. Yun ang nasa isip namin noon. Wala yung kaligayahan, no? We are more on planning kung paano kami tatagal, paano kami hindi malalamangan ng kalaban. Ganon lagi ang labanan doon. Kumbaga purely sacrifice talaga. Yes. Di ba ako makita? Sakripisyo lahat. Matindi. Walang kung doon, no, kumbaga sabi nga, no time for love eh. Puro dilubyo nga ang kung doon, labanan. Parang yun yung pinaka-ultimate goal talaga, sir. Oo. Sundalo talaga. Mm-mm.